Isama ko na nga rin yan, na nagalit po ito nung siya po ay pinagbantaan, di ba? Nagalit siya nung siya po ay pinagbantaan. Umusok sa galit itong si Senator Robin, mga kababayan. Babae na nag-post sa kanya na wala bang maglalakas ng loob na barilin itong si Robin Padilla. Kaya ngayon, pinapahunting niya po itong babae. Mga kababayan, idol, patanong pa lang yan eh. Diba? Patanong pa lang yung post na ito. Pero ang pinagtataka nating lahat, mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, diba? Kapag i-issue po kay Pangulong Bongbong Marcos na pinagbantaan sa kanila freedom of expression. Diba? Si Inday Sara, nagsalita ng hindi maganda, mga kababayan, freedom of expression. Galit lang yung tao. Hindi niya magagawa yan. Siya ang pinagbabantaan. Kaya nagawa niya na magsabi ng kanyang, di ba, conditional threat. Ganon, mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Bakit parang biglang-bigla na lang nagbago? Bakit parang kapag sila po ang nasisita, mga ka-GP, biglang nagbabago ang kanilang mga statement, ang kanila pong tawag dito, pagpapasya. Parang hindi makatao. Dahil pili lang po, mga kababayan, ang gusto nilang panagutin. Pag kanilang kakampi, pabayaan na lang. Kasi ito po yung tanong eh. 'Di ba? Yung babae po na si Jolina May ng AirAsia, ito po yung kanyang post. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Actually, patanong. 'Di ba? Kaya lang ito, parang nangihikayat to eh. Convincing a killer or someone to kill Robin Padilla. Although kahit patanong, mga kababayan, ako, kinukundin ako to. Mali ito. 'Di ba? Mali ito. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Senator Robin? 'Di ba? Pero mga kababayan, ito rin yung reaksyonan niya. Ang reaksyon ni Robin, sabi niya, Hello Akbar, adu bilahi min sahaya de regime. Oh, yun lang, sorry, hindi ko talaga mabasa yan eh. Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinangangampanya pa ang pagpatay ng kapwa-tao. Kinukundi na niya. 'Di ba? Iha, ako na lang ang natitira niyong alas na handang magpakulong sa ICC. Handa daw siya magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Aray ko. Parang lumalabas sa akin, handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Ibig sabihin, ilalagay din ba ni Robin ang kanyang ang batas sa kanyang mga kamay? Huwag mong naisin na maunahan ako. Oh, kasi sabi niya, huwag mong naisin na maunahan ako. So ibig sabihin lumalabas na ilalagay niya talaga yung batas sa kanyang mga kamay. Huwag mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kong pamilya ang handa kong ipagpalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan nyo. Ay, wow. Aray ko. Kung may pananampalataya po kayo, inshallah, ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po na inyong mga hakbangin. Tingnan nyo ha. Masama daw yung hakbangin. Ako, agree ako. Masama yan. Kasi invitation yan eh. 'Di ba? Nag-i-invite ka, ini-encourage mo na may isang tao na papatay kay Robin Padilla. Mali yan. Sabi ko nga, ang mali ay mali. Pero bakit sa kanila, kapag sila po ang binanatan, umiiyak? Di ba sabi po, mga kababayan, sana wag masyadong balat sibuyas. Aray ko. Pero para sa akin, Jolina May really crossing the line, no? Medyo ano na to, off na to. Ang nagtataka lang ako kay Pangulong Bongbong Marcos, panay ang tanggol nila kay BP Sara that this is just a freedom of speech, 'di ba? Parte ito ng free speech. Parte ito ng
ng conditional threat lang dahil sa pag-aalala ni VP Sara Duterte na may mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagtataka tayo doon. Nagtataka tayo doon. Kasi bakit selected? Di ba? Napaka-selective. Di ba? Napaka-selective din nyo. Kapag kalaban nyo sa politika, tapos kakampi ninyo ang nagbigay ng statement na hindi maganda, sasabihin nyo, part of free speech. Kapag kayo ay binanatan, mas malala pa nga yung kay Pangulong Bongbong Marcos kasi ito ay merong, di ba, meron ng kinausap na tao na handang patayin ang Pangulo, ang First Lady, at itong si dating speaker. Ito, nagtatanong pa lang wala bang maglalakas loob? Yun, nandun na yung element ng grave threat. 'Di ba? Nandun na yung element. Ito, makikita ko mali pero ito ay masasabi natin, mga kababayan, under the expression na ito po ay talagang, kumbaga, bad trip lang. Asar lang talaga dahil sa pag-amin ni Senator Robin Padilla na siya po ay isang corned beef. 'Di ba? Na siya isa po ay ngamanis. Aray ko. Yun. Kaya sabi ko, grabe talaga itong mga DDS. Pare-pareho na sila ng galawan. Kapag kakampi, tahimik. Kapag kakampi ang iniimbestigahan, panay ang sabat. Panay po ang kanilang post. Panay po ang kanilang pag-oppose. Pero mga kababayan, 'di ba? Sa kabilang banda, kapag may na-involved na ibang tao na sila po ang binabanatan, aatakihin kaagad nila. Nasaan na ang hustisya? Nasaan na ang fairness dito, Senator Robin? Kasi lumalabas, pinapahanap niya itong tao na to Kaya ang AirAsia ay nagsalita din na ang post ni Jolina May, mga kababayan, hindi po kumbaga parang hindi ito boses ng AirAsia. Boses lang ito ni Jolina May. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi nila. Etong tao ngayon, mga kababayan, nagsorry kasi out of frustration sinabi niya I want to public apologize for my recent actions. I recently threats against Robin, and I am truly sorry. In a moment of anger, I choose to use words that were aggressive and dangerous. Umamin siya. I understand that my behavior was wrong and that I created an environment of fear that was never acceptable, and I'm embarrassed by how I handled the situation. I am taking steps to address the issue that led me to this point, and I ask for your forgiveness. I am deeply sorry for the pain I have caused. 'Di ba? Nakita natin, mga kababayan, ito man ay isang letter of apology, pero makikita mo yung sincerity. Mararamdaman mo yung sinseridad. Pero si Sara Duterte, walang remorse at all. And she admittedly, mga kababayan, she admitted na, di ba, hindi niya pinagsisiyan na talagang mayroon na siyang kinausap to kill the president, the first lady, and the former speaker of the house. Pero, mga kababayan, anong nangyari? Di ba? Pinagpipilitan ng mga Duterte supporter, ng mga abogado, ng mga senator judge, na ang lahat ng ito ay part ng free speech. Ang lahat ng ito ay freedom of expression. Na ito ay dulot lamang ng galit ni VP Sara Duterte sa pag-aalala sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at bilang isang asawa. 'Di ba? Ganon sila mag-twist. Kung ito kinukundina natin, Senator Robin, dapat kundinahin din natin yung mga kakampi natin. Ngayon,
Imposible naman, Senator Robin, na wala kang nabalitaan tungkol sa isang, 'di ba? Sa isang pro-admin, isang talaga naman mga kababayan, masasabi natin isang diehard supporter ni PBBM. Pero ilang araw na? 2? May narinig na po ba tayo kay Senator Robin Padilla? Mas malalayo na, ito ay isang masasabi ko patanong na parang pagbabanta. Nandun pala siya sa aspeto na yun eh. Hindi pa siya nag-escalate. Pero kay Mima Alicia, na nasa punto na mga kababayan, na hindi na basta threat. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, kung hindi namatay, edi walang threat. 'Di ba? Eto hindi lang basta threat. Dahil namatay na yung tao. Pero may nakita ba tayo na post ng kampo ni BP Sara? Si BP Sara mismo? Meron pa tayong nakitang post na nanggaling kay Senator Robin Padilla na kinukundina ang pagpatay dito kay Mima Alicia? Wala tayong nakita. 'Di ba? Wala tayong nababasa. Oh. So, ang point ko naman dito mga kababayan, kung ito hindi nila inignore, dapat wag din nilang ignorin yung grave threat against the president. Lalong-lalo na presidente yun. At wag din natin ignorin yun nangyari sa isang kapatid natin na diehard BBM supporter. 'Di ba? Palibasa ba hindi nila kaaliado? Palibasa hindi po nila kakampi? Wala na silang pahayag. Kahit kaplastikan, wala kayong pahayag. Aray ko. 'Di ba? Para maramdaman man lang ng tao kahit papano. Kapag against ka sa kanila, ang dami nilang kuda. Pero kapag vlogger nilang buwabana, tuwang-tuwa sila. Correct. Hindi naman banta nang hingi pa rin ng paumanhin. Di ba, GP? Hindi man banta. Oh, hindi. Sa akin kasi mga kababayan, out of frustration lang. Yung sinasabi po nitong si, ano ba pangalan niya? Uy. Si Julina May, 'di ba? Sabi niyang ganun, wala bang maglalakas ng loob na bumaril dito kay Robin Padilla out of frustration. Kasi nga nanggaling ito sa pahayag ni Robin na siya po ay corn beef. 'Di ba? Nasabi, wag po kayong alam niyo po ba na ako po ay member ng ako po ay isang blank, 'di ba? Sabi niya ganoon. Kaya nagsalita ito si Julina May. At sinabi niya nga po, mga kababayan, yung bagay na yun. Kaya ganito na ba ang takbo ng Pilipinas? Kanya-kanya tayo. Kapag DDS ka, para sa DDS ka lang. Kapag may nangyari sa iba, pag mayroong pagbabanta sa iba, wala kang pakialam. Kapag kayo ang pinagbabantaan, okay, makikialam kaagad kayo. Mag-iingay kaagad kayo. Ipapahanap nyo kaagad yung tao. At sasabihin nyo na wag naman nila akong maunahan sana. Dahil ako na lang ang handang magpakulong daw sa ICC. Dito nga lang, di ka nakikipagtulungan. Aray ko. Diba? Ayaw mo mag-submit. Ayaw mo i-submit yung sarili mo. Na ikaw ay magpasailalim sa ombudsman para maimbestigahan ng maayos. Buti nga ito, nagsorry si Sara. May remorse ba? Nagsorry ba? Kahit inamin na ng kanyang mga abogado na talagang sinabi ni Sara Duterte yon. In fact, mga kababayan, mayroon pa nga abogado Abogado ni Sara na mamaya pag-uusapan natin umamin na si Sara Duterte ay isang sinungaling. Aray ko. Abogado ni Sara yan. Mamaya pag-uusapan natin yan.
No? Ay nako, mga kababayan. Senator Robin, baka naman. Sabi ni Matboy, kaidaran ko pa naman yung si Mima idol ko pa naman. Hindi ko matanggap ang nangyari kay Mima. Lahat naman po tayo talaga eh. Kaya lang, kailangan po natin pare-parehas na tayo po ay mag-move on. No? Hindi naman po talaga, mga kababayan, kahit anong sakit, hindi natin talaga pwedeng itali yung sarili natin kay Mima Alicia. Diba? Dahil, wala eh, naging, ay nako. Mami Z, hello. Kawawa din ang batang yan, matatanggal sa work dahil sa sobrang inis niya kay Robin. Eh kagagawan nga ni Robin yung inis niya eh. Kung tutusin eh. Ang akin lang dito, sana patas tayo. Ang akin lang dito, mga kababayan, huwag kayong masyadong, 'di ba? Huwag kayong masyadong balat sibuyas. Dahil lang galing naman sa inyo eh. Kung sana noong una pa lang, pinaalala ninyo, pinaliwanag ninyo tungkol dun sa pagre-reveal ninyo kung ano kayo. Kasi nung huli, nung nabash na si Senator Robin Padilla, saka pa lang siya nagpaliwanag kung ano daw ibig sabihin na siya po ay isang corn beef, 'di ba? May paliwanag na siya. Kasi nga nasira siya doon. Kasi inahanap ng tao sa mga DDS, bakit di nyo ma-red tag to? Umamin na. Ba't yung ibang tao nire-red tag nyo? 'Di ba? Anyway guys, dalawa lang yung topic natin. Mamaya ulit mga kababayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.